Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Papakita ko po sa inyo ang ongoing investigation ngayon sa pagpapatuloy po ng flood control. Ex-DPWH Engineer Henry Alcantara speak out. Kumbaga, umamin na po siya as flood control probe resume. Umamin na po, isinalaysay na po ni dating ex-DPWH Engineer Henry Alcantara ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon po dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, lahat pala ng mga ibinabato kila Jinggoy na 355, yun kay Joel Villanueva na 600 million peso, ay may katotohanan pala. Ang may kagagawan, inamin na po mismo ni Henry Alcantara. Ito po, pakinggan nyo. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay... Mukhang naluluha na po rito si Henry Alcantara sa kanyang pagsabi ng katotohanan. Medyo nagkaroon siya ng kaunting rito, emotional dahil sa sasabi niya yung si Henry Alcantara po. Medyo emotional. Humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Kailangan niya daw pong sabihin yung katotohanan. Tama yung ginawa mo. Kasi ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Kasi kapag nagtatago ka ng bagay, nagsisinungaling ka ng nagsisinungaling, lalong sisikip yung puso mo. Hindi ka makakahinga ng maayos. Lagi yung utak mo, palaging nag-iisip niyan. Nag-iisip yung utak mo, hindi mo alam kung saan ka kukuha, saan ka lulusot. Kaya mas mabuti ang ginawa mo, Henry Alcantara, na magsabi ka na lang ng katotohanan. Tingnan mo, kapag nagsabi ka ng katotohanan, biglang luluwag yung puso mo at saka yung isipan mo. Kasi lahat ng tumatakbo sa isipan mo, nanggagaling sa puso mo eh. Kaya maganda yung ginawa mo, nagsabi ka ng katotohanan. Ngayon, kung sino talaga yung mastermind, yun talaga ang mananagot. Kasi hindi ako naniniwala na itong mastermind. Mas mayroon pang nasa likod nito. Ibubulgar niya po kung sino yung nandito kung sino po talaga yung kausap niyang undersecretary. Hindi ko lang po sa ating buting chairman, sa ating secretary justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay... mabigat daw po yung kanyang babanggitin dito. Kaya humihingi siya ng protection sa kanyang pamilya, humihingi siya ng protection sa DOJ at saka sa chairman ng committee na ito, ng Senate Blue Ribbon Committee, na protection para sa safety ng kanyang family. Kasi nga, delikado po itong ibubulgar niya. Sindikatong malaki ito sa DPWH, sindikatong malaki sa gobyerno ng
flood control dito sa anomalya ng flood control project. Malalaman po natin ngayong umaga at ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary. Alam mo, sa totoo lang, yung mga gamit at perang galing sa napakabilis na pagkuha, hindi mo pinaghirapan ng gusto, madaling mawala yan. Maniwala po kayo. Iibabaw yung katotohanan eh. Kahit na anong tago mo, kahit na anong galing mong magtago, ang katotohanan ang siyang mangingibabaw. Kasi ang katotohanan kasi ang siyang magpapalayo sa iyo eh. Kaya kung umiibabaw man yung mga kasinungalingan, pansamantala lang yun. Mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, Medyo emotional po si Henry Alcantara dito kasi nilaglag niya na po yung boss niya. na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala Undersecretary Roberto Bernardo. si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Magkasama daw po sila sa Los Baños ni Undersecretary Bernardo. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nag-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10%. Pag po lumabas na po sa pag-NEP po, tapos po ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabara po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Meron halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jingo Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. At ito po, binanggit niya na po si Jingo Estrada. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. Siya daw po ang nagpasa ng listing kay Undersecretary Bernardo. Ang sabi niya po ay meron
meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada. At Wala daw pong siyang direct na communication kay Senador Estrada. Kanino? Baka Undersecretary, yung Undersecretary Bernardo at Jingo Estrada ang may communication. wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakarap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa Nakuha niyo po, si Yusek Bernardo lang daw po ang kanyang kausap. nasabi, nung nakarang hearing po, about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate, nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung May request talaga daw si Joel Villanueva na multipurpose building. request. Nagkaroon po ng idea, kami dalawa po ni Yusek Bernardo, na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, Kay Joel Villanueva, may request lang daw talaga si Joel Villanueva. nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, Ang hindi po alam program. na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%, ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 bill na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigyan mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng numero po binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so yung 519 po, Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na omit, wala na dadagdag. Mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng yung salaysay. Yes Huwag po. na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019. Alam niyo po, talagang may sabwatan po rito ang mga opisyal ng gobyerno at kontratista na dapat sana ay magsisilbi na sa bayan ay naging mga mandarambong at tiwali. Sila ay nag-aagawan ng pondo ng bayan at nagtatago sa likod ng mga peking dokumento at mga korap na sistema. Kaya po nagkakaganito ang ating gobyerno dahil sa sabwatan, personal interest. Grabe, napakalala.
ng ating ang korupsyon sa ating bansa. Grabing napakalalim. Kaya itong isinisiwalat ngayon ni Henry Alcantara ay halos mangyak-ngyak na siya, naging emotional na siya sa kanyang sinasabi dahil David yung boss niya, dinamit niya na yung boss niya, nag-name drop na siya ng mga senador na sabwat dito sa mga anomalyang flood control project na to. Kaya po mga kababayan, no, tayo po ay magkaisa nang matapos na itong corruption na ito. Tayo ay magkaisa, tayo ay magtulungan upang makapit natin ang tagumpay. Mahaba-haba pa to itong salaysay po ni Henry Alcantara na to at tatapusin ko na po dito. Ano po ang inyong opinyon sa pagpapatuloy po ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly? Hanggang tinod na lang po. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like sa aking channel. Marami pong salamat.